Nakaka-perwisyo ba ito sa Perwisyo. Kasi yung ibang suki ko, hindi ka naman minsan mabuhalan. Kasi baka hindi bumili sa akin, minsan nag-smoke. Di ba, mas ano yung second hand smoke. Sabi ng doktor yung kahit sa commercial, mas matinding na kukuha ang sakit ng second hand smoke. Kaya perwisyo, kahit ka sa asawa ko, galit ako eh. Kasi nag-smoke eh. Hindi naman to actually galit ka lang. Kahit sa hindi siya nakakasunod. Ayan ang kulang dito sa atin. Ngipin ng batas. The Global Adult Tobacco Survey data say that in 2015, about 22.7% or over 15.9 million of all Filipino adults smoke, and about 10 die daily from tobacco use. This translates to about 87,600 deaths every year. Numbers have become so prevalent, pushing the government to take action. On May 16, 2017, the Executive Order No. 26 about smoking ban was signed by President Rodrigo Duterte, providing for the establishment of smoke-free environments in public and enclosed places. This law took effect last July 23, 2017. However, it has become evident that smokers fear not for their health nor the law. The question is, why do these people still smoke in public spaces? And who is responsible for this neglect of the law? sa pagkakalam po natin lahat na ito po is ang non-smoking area. Pero bakit niyo po pa rin pinapatuloy ang iyong pag-smoke sa lugar na ito? Dati kasi bago magkaroon ng no smoking area, dito yung tambayan namin lahat eh. So dito ako pupunta, dito pa rin ako pupunta. Pag nung dumaan naman ako dito, marami pa rin nag-iossi, kaya dito pa rin ako. As far as I know, mga nakapaskil lang sila, like nakapost lang, pero hindi naman talaga sinusunod yan. Pero bakit niyo po patuloy na ginagawa ko itong pag-smoke? Kahit na po ay nakapaskil na po yung bakit Kasi wala nang ibang lugar na pwede. As far as I know rin, wala rin namang ginawa yung barangay na designated smoking area talaga. According to the Philippine Global Adult Tobacco Survey, an average of 17.3 million pesos is spent monthly on cigarettes. And according to the 2015 Global Youth Tobacco Survey, 16% of Filipinos aged 13 to 15 years old are current tobacco users. Despite the smoking ban in Manila, many sari-sari stores still sell cigarettes. According to some cigarette vendors, they think they are not covered by the law because there are other worse things than selling cigarettes, like kidnapping. Nung napatupad po yung batas na bawal po mag-yosi, nagkaroon po ba ng pagbabago dito sa mga bumibili ng yosi, ng sigarilyo? Nung una po. Mga ilang araw po yun? Siguro buwan. Isang buwan ho. Mga ganon. Tapos, bumalik na lang po sila bigla. Kasi nawala na rin yung mga nagbabantay. But enforcing the anti-smoking ban has been a challenge for the government. So they tasked the PNP to arrest the violators to show strict implementation of the said law. Sino po usually yung mga nagbabantay? Police. Police. May mga nakuhuli po ba dito? Sabi, hindi ko naman naano eh. Kasi usually dun yata sa kanto ang mga nakakahuli. The law prohibits acts such as smoking in enclosed public places, ordering a minor to use, buy, or sell cigarettes, selling cigarettes in schools, and displaying cigarette ads near schools or any point-of-sale establishments. But stores close to schools are openly selling cigarettes even to teenagers, mostly students. Nung isang buwan po na halos wala pong nag-yosi dito, paano naman po yun naka-apekto sa business sa tindahan? Hindi rin, diretso rin. Hindi lang sila pwede magsindi kasi pwede naman bumili. Hindi ka lang pwede magsigarilyo sa harap at magsindi. Pero bumibili pa rin po sila. Continuous. In Manila, the ban is not very strict, which is why a lot of smokers still continue smoking
despite the numerous no smoking signs around different streets. Actually, alam ko lang na may multa. Pero hindi talaga alam kung magkano. Tsaka kung anong process pag nahuli ka. Kasi madalas naman nga, pinapatigil lang yung pag-EOC. So, hindi ko na naisip yun. So, sa tingin niyo po ba ang pagpapatupad ng batas na ito ay hindi na ipapatupad ng mabuti? Definitely, kasi parang kaya naman sana ito mapatupad na maayos eh. Gagawa lang sa designated smoking area para di nakakaabala sa iba. Kaso since wala, dito talaga kami sa mga kanto ng dapitan. Pinapagbawalan po ba kayo na i-let silang mag-yosi dito? Pinagbabawalan nila yung mga Mga nag-yosi po dito. hindi, basta nagpaskil dyan eh. Tapos nung wala na nag-ikot, ayan na naman sila. Kasi kahit ang pagbawalan mo yung mga estudyante, Hindi nyo na po sila pinapaalis. wala na, hindi naman. Hindi naman sila aalis eh. Kasi kahit pagbawalan mo, dyan din sila pipwesto sa harap, hindi lang dito. Hindi lang sila uupo. Yung mga una, hindi lang sila umuupo. Pero doon din sila sa harap. Malalaki naman yung bill dyan, no smoke, this is no smoking area, barangay 47. Ano, sa tingin niyo po yan, sa tingin niyo yung mga dapat maging mga steps para... Eh, kaya lang lagyan ng ngipin yung batas. Saka wag yung ningas kugol. Kasi nung bago petupad yan, halos ilan araw lang ng huli. Hindi naman ang huli actually. Pag nahuli, inaano lang, binibigyan ng babala, dadali sa barangay. Sumunod na, wala na. Parang walang ngipin. Kaya hindi sila natatakot. Kahit may nakalagay na no smoking area. Eh talaga naman nasa batas, di ba? Sinabi ni President Duterte, bawal lang mag-smoke. May talagang smoking area eh. Pag sa school, ilang meters, hindi pwede. Kaso hindi naman natutupad. Kaya walang ngipin. According to a barangay official we interviewed, the only way to solve the cigarette problem is to stop manufacturing tobacco. The only way to prevent smoking is to target the source. Magtatanong lang po kami, ano pong opinion nyo sa mga nag-iossi pa rin po? Kasi maski na meron na nakalagay no smoking, akala nila kasi nagbibirongan. Pag sila'y nahuli naman, sigurado, merong parusa o multa. Ano po ba yung parusa po? Number one, lalo ngayon nakalagay nga doon, no, the first offense, magbabayad yan sa ng City Ordinance, magbabayad ng 2,000. And one day, na isang araw na pagkakakulong. Pag ikay muling nahuli, dagdagang bayad ay 2 araw na pagkakakulong. Para po sa mga nagtitinda, parehas po ba Kasi ang ganito lang yan, pwede sila magtinda. Pwede magtinda walang pinagbabawal na magtinda ng sigarilyo. Ang pinagbabawal, manigarlo sa harap ng tindahan. A lot of smokers still purchase cigarettes and fail to quit smoking. Even though the prices of cigarettes have increased, this does not prohibit smokers from buying them. Kung sa tingin niyo ba yung pag-iossi sa mga lugar na ito ay nakakasagaba lalo sa mga non-users? Oo, in a way. Pero hindi naman namin sila yung binubugahan. Pag pinapatigil kami, umaalis naman kami. Sa ganito mga lugar na ito is mga residential place, sa tingin niyo ba kayo nakakaabala sa mga tao? Lalo sa mga non-smokers? Minsan, pag maraming tao, oo. Pero madalas naman hindi. Kasi parang alam na rin naman nila na smoking area talaga to ng mga estudyante tapos ng mga ibang faculty ng UST. Tapos minsan may mga nagpapatrol dito, pinapatigil. Pero pagkatapos nun, wala na. Balik lang naman sa dati. Nagkaroon po ng time dito po kasi na every 15 at saka 30, tinatawag po nilang Duterte Day na wala po talaga nag-iossi at wala po talaga nagbibenta. Kung posible naman po yun, ano po sa tingin niyo yung implementasyon na ginamit nila para wala na talagang mag-iossi? Kasi ang unang dapat bawalan yung cigarette, tobacco corporation. Kasi kung walang magbebenta ng sigarilyo at magbebenta sa mga natin sa installer, walang magbebenta ng sigarilyo at sigurado mo wala naman yung sigarilyo. So, tingin niyo po ba, ano pa po yung mas pwedeng gawin para matigil po talaga yun? Ay, number one talaga pinakamaganda. Itigil lang pag-aangkat na tabako. Para wala nang sigarilyo.
Pag ang barangay ba ay naglagay ng isang designated area for smoking, ito ba ay susundin niyo? Oo, syempre, kasi alam naman natin, or at least para sa akin personally, yung smoking kasi is parang privilege lang naman siya eh. Kung may mga hindi nagsusmoke, ayoko naman na maabala talaga sila. Kaya kung may smoking area, dun talaga ako magsusmoke. Sa tingin niyo ba ito lang ang solution para masolba ang smoking area? Oo, kasi para sa akin, ang unfair naman kung yung gagawing solusyon na iba is bawal na mag-yossi, di ba? Ang bawal na magsigarilyo, parang masama rin naman yun, pinipigilan niyo yung mga tao eh. Oo, makakatulong siya. Kasi pag nasa ibang place naman ako, parang ba si BGC, yung mga designated smoking area sila, doon ako nag-smoke sa designated smoking area, hindi na ako sansan. Which is, I think, maganda rin if magkaroon dito sa around this place kasi alam naman natin lahat na maraming nag-iossi, ba't di pa natin lagyan ng designated smoking area, di ba? Kesa dun sa illegal. Kahit, eto, sabi na bawal pero may nag-iossi pa rin eh. So at least, mag-adjust na lang, compromise, di ba?